habang hinihintay po ang ating mga kasama na paparating pa. No? So, ang lahat po ba, kamusta po ba? Ang lahat po ba ay natakot kaya bagyong Pepito? So, ang sabi ni Lord, wag tayong mangamba, di ba? Kasi puprotektahan niya tayo sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng bagay. So, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Yes, Father God, maraming salamat, Lord, sa mga oras na to, Panginoon, na bagamat may mga alinlangan, Panginoon, sa isip namin, Panginoon, pero mas minabuti namin, Panginoon, mangibabaw na maka-attend, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, kami po'y magsasama-samang muli, Panginoon, upang pag-aralan, Lord, at ang iyong mga salita, Panginoon, na babahagi sa amin ng aming mahal na pastor, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, at ingatan mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, na paparating pa lamang po, Lord, sa bahay-sambahan ito, Lord. We pray also, Lord, sa mga naapektuhan, Panginoon, ng bagyong Pepito, Lord. Wala kaming control dito, Panginoon, pero alam namin, Panginoon, ikaw ang may kakayahan sa lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang kayang tumunaw ng bagyong ito, Panginoon. Lord, wag mo na pong hayaan, Panginoon, na marami pang maapektuhang kabahayan, buhay, Panginoon, nasasalantayin ang bagyong Pepito, Panginoon. We declare, Lord, in Jesus' name, mawawala itong bagyong ito, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sabay-sabay tayo. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman.
sa'yo nagmumula. Kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, linay ito'y galaw, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa'yo, kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galaw, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, Sa bawat sandali may Church. pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galaw, nananatili ang labis na kalakasan. mga pangako mo. Mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, Liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galaw, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galaw, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Mga pangako mo. Yes, Lord.
Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga pangako mo. Mga pangako, Panginoon, na aming kinakapitan sa oras ng aming mga kahinaan. Mga pangako, Panginoon, na nagsisilbing gabay sa mga laban namin sa mundong ito. Lord, wala kang katulad. Wala nang hihigit pa sa iyo, Panginoon. Tunay na dakila ang ngalan mo. Hayaan mong purihin ka namin sa pamamagitan ng mga awitin ito, Panginoon. Church, buong puso natin awitin ito. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tula, kulang magbilang na salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang mahihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
nagtatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ang katulad. Come on, church. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. In His presence there is fullness of joy, and Lord, please inhabit the praises of your people. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo ay sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkop ng mapagpala mong kamay. O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula silang lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo, ang sa amin ay umaakay. Patuloy mong kalingain ng sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. May I ask the server to stand in the front for our communion? With life full of uncertainty, maraming mangyayari sa bansa dahil sa bagong presidente ng Amerika, pagdating ng mga bagyo sa ating bansa, ang katapatan at kabutihan ng Diyos kailanman ay hindi magbabago. As we remember His faithfulness and goodness to this emblem, the bread and the cup, may always find security in Him and to Him alone. Napakahirap. Hindi mo alam anong mangyayari sa mga susunod na panahon, but one thing for sure, if God is for us, who can stand against us? Inimbitahan ko kayo lumapit at patuloy na manampalataya at magtiwala na ang Diyos ang may control. Hawakan nyo lang at mamaya sabay-sabay nating kakainin at iinumin. Habang hawak nyo ang mga emblem na ito, take time to meditate on God's goodness and faithfulness. Matatapos na naman ang taon. Maraming pangako ang hindi natuloy, maraming mga goals and plans na parang hindi na mangyayari. Pero sabi sa awitin, ang pangako ng Diyos ay pwedeng panghawakan. Pangako ng Diyos ay tunay. Ang pangako ng Diyos ay magpawalang hanggan. Meditate. Take time to meditate. Magpasalamat ka
dahil ngayon buhay ka. Punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal galing sa Panginoon sa mga tao dyan sa tabi mo. Pasalamat ka. Pasalamat tayo. Yes, Lord, we love you, Panginoon. And we will still serve you no matter what. It's all about you, Jesus. We will fix our eyes on you alone, O God. Kahit ang mundong ito ay napaka-challenging, full of uncertainties that leads to anxiety, discouragement, and disappointments. Still, O Lord, kahit kailan, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Kaya nga po, muli alalahanin namin yung aming relationship sa iyo and your covenant relationship with us, O Lord. No matter what, you will always be the same. The God of yesterday, today, and tomorrow ay naririyan para sa amin. Lord, may we enjoy your presence, O God, sa lahat ng panahon at pagkakataon na makita namin, O God, sa bawat sitwasyon ng aming buhay, nariyan ka para sa amin. Muli, aming Ama, maraming salamat sa iyong anak na si Jesu Cristo. Yes, Holy Spirit, continue to comfort us. Continue, O God, Holy Spirit, to be with us. Church, let us all eat the bread. And drink from the cup. At sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Take time to kausapin mo yung katabi mo, kilalanin mo. Kilalanin mo. At masaya siya, kasama kanya ngayon, puri sa Lord. Yan. Okay. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Okay, maraming may sakit, marami ang nag-aalala dahil nga sa bagyo. They need to fix their houses at bantayan ng bagyo. But one thing for sure, God is in control. At yun nga po, narito tayo para muli magpalakasan sa isa't isa at manalangin para sa isa't isa. The righteousness of God, yung ating November theme, no? Ang katuwiran ng Diyos. When we talk about God's righteousness, medyo ito yung sinasabi nating qualification of a holy God. No? For all have sinned and fall short of the glory of God, sabi. Lahat nagkasala. Even akong pastor nyo nagkakasala. Hindi ako makakalapit sa katuwiran ng Diyos in His holy presence. But because of Jesus, nagkaroon ng mercy, nagkaroon ng grace. Beyond measure ng love niya. Kaya nga itong Romans, na kung saan for 1 year ang ating pinag-uusapan, na nakikita natin talaga, it's all about Jesus. It's all about His grace and mercy, His sacrifices on the cross, kung bakit tayo lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. The imputed righteousness of Jesus na ibinigay niya sa atin doon sa krus at kinuha yung ating mga kasalanan, yung ating kapalpakan, na nagkaroon ng great exchange, ay sapat na para sabihin natin talagang tayo ay pinatawad ng Diyos. No? So wala nang guilt feeling. Wala nang mga pag-aalinlangan na Lord, nagkasala ako, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Of course, hindi talaga tayo karapat-dapat, even ako. But because of the imputed righteousness of Jesus that was upon me, I can come into His presence with joy, no? With confidence, knowing na hindi na si Arnold ang nakikita ng ating amang nasa langit, kundi si Jesus na nabubuhay sa akin. Kaya nga available yung kanyang
forgiveness. Okay. So, ang ating theme, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Kanyang mga regalo, ang kanyang pagtawag kailanman ay hindi niya babawiin. No? Katulad ng kanta, ang pangako ng Diyos ay magpawalang hanggan. Okay? At marami sa atin disappointed kasi nga matatapos na ang November, papasok ng December, matatapos ang taon. Para bang yung goal, yung mga plano ko sa buhay, yung pangako ni ganyan, ni ganito, parang hindi niya tinupad. That leads us to what? Papasok tayo sa isang taon na naman ng full of discouraged heart, no? Disappointed. Pero ano ba sinasabi ito sa Romans 11:29? Na ang ibinigay sa atin ng Diyos kailanman ay hindi niya pabawiin. Ito ba yung mga anumang meron tayo ngayon? Ito ba yung mga pinangahawakan natin ngayon? O yung calling, it's all about position ba? O the election of Christ in us na tayo itinalaga para maging anak niya at iligtas at dalhin doon sa kanyang kalalagayan. Okay. So, ang ating title for today, sabay-sabay natin basahin 3, 2, 1. Sa kabutihan ng Diyos ang kanyang awa ay makikita. Kahit na siya ang Diyos na righteous, holy God, no? God of justice, sa kabila ng lahat ng iyon, meron siyang kaawaan. Meron siyang biyaya na ipapakita sa atin. Okay? So, pag-usapan po natin, buksan yung mga Bible nyo sa Romans 11:25-36. Dito tayo matatapos sa chapter na ito ng Romans 11. I-visualize nyo si Kuya Mike. Yung kumanta rito. Okay? Master builder. No? May project siya. Itatayo isang katedral. No? So itong katedral na ito, na kanyang i-construct, napakaganda ng mga design. No? May mga intricate details at yung kanyang foundation, no? Talagang pinag-aralan. Na sinelect lang ni Kuya Mike yung pinakamagandang mga materials. Pero along the way, nung ito ay kinoconstruct na ni Kuya Mike, nagkaroon ng maraming problema. Nagkaroon ng mga obstacles, nagkaroon ng mga tinatawag natin roadblocks. Okay? May dumating na malakas na bagyo. So, ibig sabihin, si Pepito, no? Medyo madidelay doon sa target date ng pag-turnover. At meron ding mga dahil dumating yung bagyo, nakita yung damage ng baho. Baka may mga nag-sip in na water doon sa mga walls. No? Doon sa mga beams, doon sa mga ceiling. So namangha si Kuya Mike natin. Ito palang ginagawa ko, bakit may mga problema, nagkaroon ng problema. Tapos dahil doon, may mga trabahador na inabandon yung project. Nangyayari ba yun, Kuya Mike? During the course of its construction? No? Biglang nawala, hindi nagpaalam. Tapos bumali ng pagkalaki-laki. No? Naalala ko noon, pumasok ako sa construction. Dahil maaga ako lumandi, yung aming anak na si Angie, I was 21 years old then. No? Siyempre, kailangan dumede, naggatas, diaper. Ano pa yung diaper noon? Kasi wala pang mga ibang gumagawa, imported pa, yung mga pampers and huggies. So, wala tumatanggap sa akin. Kasi, ang sabi nila, tatawagan. No? Wala kang experience. Tatawagan. So, nag-aantay ako. Tatawagan daw. So, mali pala yung aking pagdinig. Yung palang sabi sa akin, tatawanan.
tatawanan ako. Kasi nga nag-a-apply ka, wala kang experience. So all the while, nag-aantay ka ng kalitawag, yung pala tinatawanan nila ako. So namasawad ako ng construction. Kasi naalala ko, pag Wednesday, merong cash advance, ang tawag doon? Bale. Pag Wednesday, may bale, pwede palang mag-cash advance. And then Saturday, sahod na. So namasukan ako, no? Dahil wala akong alam sa construction, nag-ano ko, masonry, yung taga-halo. No? Masonry. So, ang hirap. Ayun, at nga, nakilala nung may-ari, sabi, mag-ano ka, timekeeper, but then, ikaw yung magiging mata namin. Kasi yung foreman, kuya dito, tsaka yung mga trabador niya, isang bayan dun sa Pampanga raw. Baka may connivance, no? So, parang ako yung naging mata, pero yun nga, an experience, no? Na pag uwi ko yung unang araw ko, sakit ng balakang ko, naalala ko yung sinabi nung isang tao doon, sabi niya, Brad, iligo mo lang kasi talaga sakit ng katawan ko. So sabi ko, niligo ko, nawala nga. So nakapasok pa ako mga ilang linggo bago ako nakilala ng may-ari. Galing nga, katulad ng mga project na ito, may mga nag-abandon ng project at yun, dahil doon, yung parts, no, of the scripture ay incomplete. Pero despite those challenges, nakita natin si Kuya Mike bilang isang master builder na hindi niya inabandon yung project na yun. Kahit sa kabila, no, ng lahat ng mga roadblocks, obstacles, patuloy siyang nakafocus doon sa commitment na yun, doon sa vision na matapos according doon sa pag-deliver ng project na iyon. He continues to repair, restore, and guide the workers until the structure reflects the original design. In the end, yung cathedral na napakaganda ng design ay tumayo at naging testamento ng kanyang unwavering determination and craftsmanship. Bakit ko ito kinuwento sa atin? Kasi nga po, ganun ang Panginoon sa atin. No? Sa kabila ng kanyang katuwiran, hindi niya i-abandon yung vision. Hindi niya bibitawan yung commitment. Maraming bumitaw, maraming nangyari, pero patuloy siyang nakafix doon sa dapat niyang gawin at na-deliver yung dapat gawin. Ang sabi ni Jesus, habang yung mga apostles niya, no, punta doon sa palengke dahil nasa Samaria sila at alam niya darating isang babae. Ano sabi ni Jesus? My food is to do the will of the one who sent me. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin. Hindi pagkain ay kabubusog ko, masasatisfy yung appetite ko, kundi meron akong ma-encounter dito. Sa lugar na ito na nangangailangan ng pag-ibig at siya'y kaawaan. So, kita natin, for our takeaway, God's ways and purposes, while often mysterious, beyond our comprehension, are always righteous, good, and trustworthy. Pwedeng pagkatiwalaan. Totoo yun, no? May dumarating sa ating mga buhay, pinipilit nating abutin ng ating kaalaman. Pinipilit nating isolve. Pero, hindi natin pwedeng i-contest ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sometimes, He allows us na dumaan sa mga pangyayaring iyon para ma-build yung karakter. Para ma-build yung ating pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya, na sa kabila ng pinagdaraanan natin na parang napakahirap, napaka-imposible. But then, His mysterious ways ay patuloy na nagkakaroon ng resulta. Okay? So, mahalaga na makita natin ito. Romans 11, 25 to 27. Meron ba tayong verse dyan, mga kapatid?
Okay, sige, basahin natin. Basahin nyo rito, basahin ko sa Tagalog. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang iahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong mga sarili. No? Sabi rito, merong mystery na i-reveal. Ang sabi ni Paul, sinong kausap niya? Yung mga kapatid natin na nasa Corinth, nasa Rome. Siya ay nasa Corinth, itong sinulat nito. No, yung mga kapatid natin sa Rome. Ang sabi niya, ito'y ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuuang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo. Pagkatapos niyan, verse 26, maliligtas ang buong Israel, gaya ng sinasabi sa kasulatan, magmumula sa Zion ang tagapagligtas, aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Gagawin ko ang kasundong ito sa kanila sa araw na alisin ko ang kanilang kasalanan. So Paul describes a mystery, a divine plan not fully understood until revealed by God. Anong sabi doon? Magkakaroon ng hardening ang mga Hudyo para ang mga Gentile ay yung mga hindi Hudyo ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan because salvation exclusively for Jews alone. Kaya nga silang chosen nation. Pero hindi mangyayari iyon sa panahon ni Jesus. Nung pumasok si Jesus sa mundong ito, sinakop niya pati ang mga hindi Hudyo. At tayo yun. Tayo yun. Nagkaroon tayo ng pag-asa kasi idalod ng Diyos, kumilos siya in a mysterious ways, ang mga Hudyo, hindi siya tatanggapin bilang Diyos tagapagligtas until now. Pag pumunta kayo sa Israel, hindi nila kinikilala si Jesus as God. Why? Para tayong mga hindi Hudyo ang tumanggap sa Kanya at mapapaya sila. Na mula sa kanilang angkan nang galing ang tagapagligtas and yet inisnab nila. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Jesus at maniwala na siya ang magliligtas sa mundong ito. Akala nila yung power ni Jesus ay para matanggal ang mga taga-Roma na umalis sa kanilang bansa at sila ang mamuno. Earthly kingdom, but that godly kingdom. Kaya nga nung si Jesus ay pinako sa krus, lahat marami ang nadismaya. Ito ba'y sinasabing hari ng mga hari? Na akala namin magpapalaya sa amin mula sa government ng Rome na kami ay sinisikil more than ng aming kaya, dinadaya kami sa mga taxes, ipinako sa krus, namatay. Kaya ano yung nangyari? No? Ipinapaalala ni Paul sa mga kapatid natin sa Rome na patuloy ang pangako ng Diyos sa mga Israel. And all Israel will be saved. The very generation, the very clan of Jacob ay maliligtas. But if they respond. Tandaan nyo available ang salvation until now sa lahat ng tao unless na ikaw ay mag-respond. Kaya lagi ko tanong sa inyo, kaya ba kayong iligtas ng Diyos? Taas ang kamay? Ulitin ko. Kaya ba kayo iligtas ng Diyos? Taas ang kamay. Of course, kaya. But will you respond? Doon sa ino-offer niyang salvation. No? Kaya nga sabi ko lagi, one of the greatest gift that God has given us, yung freedom to choose, free will. He will not allow us dito ka sa kaliwa, dito ka sa kanan. No. Ito yung salvation ko, namatay ako para sa iyo. Anong gagawin mo? Thank you, Jesus. Pero,
Siyempre, gusto ko sa puso ko, ako pa rin ang masunod. May desire, may passion, may plans. Basta Sunday, andiyan ka. Acknowledge kita. Pero hindi yun eh. Hindi yun. This points to God's righteousness in balancing justice with mercy. No? Ina-extend yung kanyang salvation beyond our human limitation. That's why we need to trust God sa kanyang mga plano. No? Ina-extend niya kanyang salvation na kahit tayo ay hindi tapat sa ating relasyon sa Diyos, ang Diyos ay patuloy na magiging tapat sa atin kasi nga siya ay isang covenant God. Mananatili siya tapat kahit pasaway ka. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Hindi pasaway yan. Hindi. Hindi pasaway yan. Sabi ko lang, tignan nyo. No, hindi pasaway yan. Si Mayo, napapakamot eh. Guilty yata. Sabi ko lang, tignan, baka inaantok. No? Kaya nakita natin dito, kinotes niya yung sinabi na Isaiah, na nire-remind niya ang mga pinagdala niya na sulat na patuloy na i-fulfill ng ating Panginoon Diyos ang kanyang covenant promise sa Israel. Pero magkakaroon kayo ng hardening of your heart. Kasi ang gusto ng Diyos, ang bawat tao sa sanlibutan, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hindi lang ang mga taga-Israel, hindi lang ang mga lahi ni Jacob, ang maliligtas, ang salvation available to those who call upon the name of God, who accepted Him as Lord and Savior available. That's why believers can find assurance in God's righteous plan, even when it is beyond our human understanding, beyond our comprehension. Patuloy na meron tayong certainty. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maaring iba sa inyo, nawawalan ng pag-asa, matatapos ng taon, naghahanap pa rin ng trabaho. Yung iba sa inyo, maaring medyo mahina ang negosyo, magbibigay ng 13-month pay sa mga workers nyo. Yung iba sa inyo, maaring nawalan ng mahal sa buhay this year. Ang ilan sa inyo, sa mga estudyante natin, nag-struggle sa kanilang mga pag-aaral. Lapit tayo kay Jesus. Magtiwala tayo. It will all come to pass. Lilipas din to. Pero sana, wag naman lumipas yung ating trust, yung ating faith, that He is in control. Alam niya, imposibleng hindi niya alam yung nangyayari sa bawat isa atin. Alam niya. Kaya nga, lapit tayo sa Kanya. No? Isigaw natin yung ating pain, yung ating mga hurts, yung ating mga victories. Diba? Kasi naiintindihan tayo. It's not our ability, but our availability. Availability in trusting Him, in loving Him, and serving Him, in spite of those challenges na inaharap natin. Ang sabi sa Psalms 3:7, sabi ni David, galit na galit siya sa kanyang mga kaaway. Nag-pray siya sa Lord. Basahin niyo Psalms 3:7. Sabi niya, Lord, would you please knock them out? Pwede ba pakisuntok sila, pakisampal sila, mga kaaway ko, at makita ko ang mga kanilang mga ipin naglalaglagan? Grabe yung pain, na meron si David. A man after God's own heart ay nang panalangin sa Diyos. God of mercy, God of grace, God of love. Pakisampak, pakisuntok, pakisampal ng isang matinding, malakas na sampal. At hindi na ako matutuwa sa ganun. Gusto ko, nakikita ko, nagtatanggalan, nagbabagsakan ang kanilang mga ipin para masatisfy yung galit ko. Sabi ni King David sa kanyang prayer. Palagay nyo sa ganung prayer, sasagutin ni Lord ang
prayer ni David? Sasagutin? Taas ang kamay. Sasagutin kaya? Hindi. Pero sasagutin in his own way. Hindi ganun ka bagsik. Hindi ganun ka karahas. Sasagutin niya sa pamamaraan niya. Hindi sa pamamaraan mo. For the battle is mine, sabi ng Panginoon. Ako ang haharap, pero hindi yung dahil kakampi mo ko, gagawin ko yung gusto mo. Sa pamamaraan ko, maintindihan nila na sa lahat ng kabila ng ganon, no, mahal ko pa rin sila kahit hindi mo sila mahal. Ito yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Rome. Ang mga Israel, entitled, no, dahil sa kanila nanggaling ang Savior, and yet hindi nila pinalalagan, pero nakita ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Dahil nangako siya, hindi niya bibitawan doon. Kaya ikaw, Jules, pag nangako ka, gawin mo. Walang dahilan. No? Ang sabi ni Florante, sumulat nung Florante at Laura, si Balagtas, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Bakit wala? May pasok? May pasok? May puyat? Hindi ka pinaglalaban. So, no? So God's righteousness is very evident, no, in His commitment to Israel. Even though Israel has rejected the gospel temporarily, God remains true to His promises. His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob are enduring because His character is righteous and unchanging. So ito pinapakita talaga ang righteous ng Panginoon ay kasama, hindi nahiwalay sa kanyang faithfulness. So, anong pwede nating i-apply sa ating mga buhay? No? Sa ating mga buhay, ang bawat isa sa atin, mga believers, we can find assurance in God's righteous plan. The mystery of Israel's hardening, no, and the inclusion of the Gentiles demonstrate that God's righteous purposes work beyond what we see. We can rest in His faithfulness knowing that He will fulfill all His promises. Ilang promises ang merong Diyos sa Bible? Ilan? 365 days in a year? Times 10? So every day, meron kang 10 promises na pwedeng i-claim. Pwedeng i-claim. Pangako ng Diyos. Because siya ay a covenant God. 10 promises every day. So, ina-encourage namin kayo ulit, no, matatapos yung ating daily reading, December 31, yung ating one-year Bible reading plan. So, may nahandaan naman kami for next year na ating reading plan. No? Join kayo sa pagbabasa ng mga scriptures kasi nga po as the Lord exposes Himself to His Word, nakikita natin yung kanyang katapatan sa ating mga buhay. So number 2, Romans 11:22-32. Sabi doon, dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo. Talking to what? Doon sa mga Roman people, Gentile people, nakatanggap ng salvation. Okay? Para kayong mga hindi Hudyo ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. About Israelites. No?
29. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. For the gifts and calling of God are not repented of or not irrevocable. Dati, kayong mga hindi Hudyo ay suwail sa Diyos. Pero kinaawaan niya kayo dahil sa pagsuway ng mga Hudyo. 31. Ganon din naman, kakaawaan niya ang mga Hudyo sa kabila ng pagsuwail nila tulad ng ginawa niya sa inyo, sapagkat hinahayaan ng Diyos na ang lahat ng tao, okay, wala ng distinction, hinahayaan ng Diyos ang lahat, so Jew and Gentile, ng lahat ng tao ay maging alipin ng kasalanan para may pakatak sa kanila ang kanyang awa. That God allows us to sin dahil sa ating sinful nature, pero in spite of that, available yung kanyang mercy. Available ang kanyang grace. No? Lahat tayo ay disobedient sa ating Panginoong Diyos. Pasaway. Kaya, nung ginawa ni Jesus, kailangan niyang mag-sacrifice para sa bawat isa. Kung ako ay may kapangyarihan at gagawing kitang lamok, mosquito, taas ang kamay na papayag siya maging mosquito. Taas. Gagawin kitang lamok at pag ikaw ay dumapo sa braso ko, hahayaan kong kagatin mo ko. Titignan ko, tuwan-tuwa ka sa dugo ko hanggang lumaki na yung tiyan mo. At pag nakita kong busog na busog ka na dahil kinagat mo ko, sinipsip mo yung dugo ko, sabay hahampasin kita. At pagkampas kong ganon, pagtingin ko, dugoan ka, tuwan-tuwa ako. Nakabawi ako. Kasi kinagat mo ko eh. Sinong gusto ng ganon? Taas ang kamay. Shaira, gusto mong ganon? Rod? Ayaw? Ito mga taga-Baguio, ito mga bata na ito eh. No? Duguan ka. Now, back to Jesus. Diyos, Creator God, since the beginning, ando doon na siya. Pastor, hindi pa pinapanganak si Jesus. New Testament, hindi. Ando doon na siya. Since the beginning, in Genesis. Ang sabi ron, di ba? The Spirit of God hovering in the emptiness. And God said, let there be light. And there was light. Sino yung God? The Father. Sino yung Word na lumabas sa Father? Jesus. Kaya nga pagdating sa John 1:1, and the Word was God, and the Word is God. Kaya hindi pa pwede na sabihin natin, hindi pa nag-exist si Jesus nung panahon na yon. A Creator God, nagkatawang tao, nag-preach, nag-minister, nagpagaling. After all of those things, pinako sa krus, tuwan-tuwa sila, duguan, sugatan, nabayuba yung kanyang katawan. After 3 days, i-anoint na ng oil. I-anoint na siya ng oil ni Mary Magdalene. Sabi na, asan yung aking Panginoon? Hindi niya alam muling nabuhay. So nakita natin dito na instead of condemning humanity sa ginawa sa kanya, Jesus, the very righteousness of God, no? Yung kanyang nature, seeks reconciliation. Nireconcile tayo. Siya na magitan between our Abba Father in heaven at tayo mga makasalanan na magitan si Kristo. Inoffer yung kanyang katawan na awa sa atin at dahil doon, nagkaroon tayo ng salvation.
He mediates between us. Kaya nga wala na ibang mediator, kundi ang ating Panginoong Jesus, that we can come to the presence of God with confidence, knowing that we are all forgiven because of Jesus. But the problem is, sa ibang mga mananampalataya, kailangan si Jesus at kailangan ng mabuti pang gawa para sila makaharap sa Diyos. Kailangan pa ng mga sacrifices katulad ng mga ginagawa ng mga Hudyo. Burnt offering, sin offering, guilt offering. After a year, gano'n na naman, paulit-ulit. Kaya nga Jesus, once and for all, tama na. Isasakripisyo ko na yung aking buhay para hindi na kayo pupunta rito taon-taon sa templo para mag-alay na kung anong hayop. Sipin mo si Kuya Lito, paakyat dito, may dalang kambing. No? Tapos si Ednar, may dalang sasabungin. Kasi nagsasabong siya eh. No? Magdadala siya na sasabungin na talunan. Pipiliin niya yung hindi mananalo, pero yun ang inaalay niya for the remission of sin. No? Akit kayo rito, tapos ang gagawin namin mga pastor, yung dugo patutuloy, tapos wiwisikin lahat, wiwisikan. Pati ikaw, wiwisikan ko. So sayang yung pabango mo, Kuya Michael. Mga ngamoy dugo ka, lansa. Kawawa si Kuya Edgar dito, maglilinis. Kaya sabi ni Jesus, once and for all, gagawin ko na. Masatisfy yung aking amang nasa langit. Diba? Without the shedding of the blood, there will be no forgiveness. Kailangan may pagdanak ng dugo para magkaroon ng kapatawaran. Pero ngayon, tapos na. Ginawa na ni Jesus lahat. Kaya nga pag ikaw pumapasok sa laban, huwag mong sarilinin. Ayaw tayo makita ng Jesus na duguan, sugatan. At saka ka palang lalapit, Lord, I'm in so much pain. Please help me. Bago ko lang pumasok sa laban, iyas mo na yung kanyang pagsama. Kasi ayaw kanyang masaktan. Hindi mo kakayanin. Huwag mo naantayin yung maging duguan at sugatan ka bago ka lumapit. Kasi nga, God, the righteous God, no, ay punong-puno ng awa. Especially sa lahat ng tao na nangangailangan ng salvation. Kaya nga, wala nang distinction. For God's calls and gifts are irrevocable. Anong ibig sabihin? Ano ba yung God gifts? Salvation, blessings, spiritual gifts, His promises. Ano yung calling na sinasabi? Yung election. Yung calling is, lahat ng tao ay inopera ng salvation. So it's not about entitlement, it's not about position, it's not about the material gift that you have. Kasi akala natin yun eh. No. It's all about God. Ang Bible ay patungkol sa Diyos, hindi patungkol sa atin. Kaya tayo nagbabasa ng Bible para ma-expose siya na bagamat siya ay banal na Diyos, siya ang Diyos na pwede nating lapitan because of His mercy and grace. Kahit na siya ay isang Diyos na matuwid, pwede tayong lumapit sa Kanya. Kaya yung sinasabi niya, na ako ay isang covenant God, yung aking pangako sa mga ninuno nyo, sabi niya ni Paul sa mga Hudyo, gagawin ng Diyos kasi nangako siya. Kaya kung ano man yung meron tayo na gift, gamitin natin to glorify Him. Not to be righteous, not to be entitled, not to be in position. Kasi bakit niya sinabi ito? Siya ay nasa Corinth. Ang problema sa Corinth, ang mga kapatiran natin doon, nagpapagalingan sa kanilang mga spiritual gifts. Some ay nag-speak in tongue. Ano kanilang mga gift eh? Akala nila pag sila nag-speak in tongue, superior na sila. Kaya nga pagdating natin sa 1 Corinthians 13, ang sabi ron, nagsasalita ka ba ng mga wika ng anghel kung wala kang pag-ibig, parang isang lata ka lang maingay.
That's why, ano sabi sa Romans 13? Love is patient. Love is kind. It does not, di ba? It does not proud. Di ba? Anong sabi? It's all about relationship. It's not about gifting. Hindi yung galing mo. It's all about relationship. It's not the position. Kaya sinabi itong Romans 11:29. Alam na alam ni Paul kasi nasa Corinth, yun ang ugali ng mga taga-Corinth. Dapat walang superiority. Gagamitin mo yung giftings na binigay sa ng Lord, yung mga pangako na nakamtan mula sa Panginoon to bless others. To be a channel of blessing to those people na alam mo na mahina sila ron, ikaw ang malakas doon, help them. At ikaw mahina ka ron, ask for help. Na kung saan sila malakas, puntahan mo. Yun ang sinasabing gifts and calling. Dito. Madalas nababagit namin mga pastor na akala namin we are pastors, we are entitled, we have all the authority. Wala. Palagay nyo, hanggang saan ang authority ng isang pastor sa buhay nyo? Hanggang saan ang authority ko sa buhay nyo? Ang authority ni pastor dun sa buhay nyo. Ang sabi ng isa, sinagot niya sa akin, siyempre pastor, in all aspect of my life, ikaw, nasisiraan ka ba ng ulo? Ako ba nag-create sa'yo? Para impose ko yung authority ko sa'yo? Baka dumating yung araw at sisihin mo ko at may nakita ang pagkakamali ko, sasabihin mo sa akin, Pastor, ikaw rin pala eh. Kaya nga, it's not my human authority. Kasi baka balikan mo ko eh. Ako ay nagkakasala. But the biblical authority ng isang pastor ay yung ini-impose. It's not our power tripping. Maraming pastor nagpa-power trip. Andito kami, hindi para manduan ng buhay nyo. Ang lalaki nyo na. Alam nyo na yung tama at mali. Walang gray area. Itim, itim. Puti, puti. At the end of the day, harap tayo sa Panginoon. Ano yung ginawa natin? Harap ako sa Panginoon. Pastor, I'm so proud. I'm a discipler. Kaya itong mga taong ito, naging tagasunod ko. Ano sasabi sa akin ng Panginoon? Sorry, hindi ka makakapasok dito. Diba? Kahit na sabi mong inayos yung mga tao, yung mga buhay ng tao, pero sinakal mo. Pinilipit mo yung kanilang mga kamay para sumunod. No. It's all about biblical authority. May hangganan, may boundaries. No? Kaya kayo, mga naririto, kung alam nyong we are beyond our boundaries, you can talk to us. But when it comes sa biblical authority, pag-usapan din natin. Pag-usapan natin. Bakit mahal namin kayo? Bilang mga pastor, na kami ay, yung aming office bilang elder, ang aming position bilang pastor, accountable kami sa Panginoon. Not for anyone else. Sa Panginoon. Okay? Para alam natin lahat. Accountable kami. Ayaw ko namin haharap kami sa Panginoong Diyos na napasunod namin ng maraming tao dahil sinakal namin. Hindi. At maaaring iba sa inyo, katulad nung sinasabi ko, bibitaw. Magkakaroon ng hardening of the heart. Pag ano nangyari, ang problema, baka yung hardening of the heart, biglang dumating ang Panginoong Diyos, accountable pa rin kami. So, katulad ni Christ, ng ating Panginoong Diyos, na instead of kinokondemn niyang humanity because of their sinfulness, of our disobedience, no? Anong sabi roon? God's righteous nature seeks reconciliation. Kasi alam niya,
sasablay ang bawat isa magkakasala. At in-offer niya yung mercy to all. Okay? So, kita natin na we need to recognize yung kanyang righteous mercy by being merciful. Pag may nagkasala, patawarin. Hindi humingi ng sorry, hindi humingi ng kapatawaran. Patawarin. Ganun talaga eh. Hindi naman natin kontrol eh. Bakit kailangan hawakan tayo ng mga ganung sitwasyon? Fix our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. Gawin mo yung dapat mong gawin para sa Panginoon. Not to please God, not to please men, but to please God. No? Kaya mahalaga na makita natin ang lahat ng ito. Now, punta tayo sa verse 33 to 36. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman, hindi natin kayang unawain ng kanyang mga pasya at pamamaraan. Talagang minsan, pag binasa natin ang Bible, huwag natin piliting intindihin. Huwag talaga. Limitado ang ating wisdom. Kasi minsan, pinipilit natin intindihin at ginagawa natin doktrina, ginagawa natin theology. Yes, we can interpret Bible, but bigyan natin ng space para sa ibang mga kaisipan. Huwag tayong tutuldok lagi. No? Kasi nga, iba ang karunungan ng Diyos. Gaya ng mga sinasabi sa kasulatan, sino kaya ang makakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya makapagpapayo sa Kanya? Kailangan niya ba ng tagapayo? Sabi ni Paul, sino kaya makapagbibigay ng anuman sa kanya para tumanaw siya ng kanyang utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa kanya. For of Him and through Him. Diba? All things created for Him and by Him and through Him. Kaya ang sabi nito, purihin ng Diyos magpakailan paman. No? So in the closing, ito isang doxology. Paul reflects on God's judgment and ways as being beyond human comprehension. So God's righteousness includes His just and wise purposes, which was too deep for us to fully understand. Kaya nga i-activate mo yung faith mo sa mga panahon na hindi mo maintindihan. Ang binabasa mo sa Bible, activate your faith. Magtiwala ka, hindi ka mapupunta na hindi mapapariwara ang buhay mo dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, faith beyond our imagination or our thoughts. So the mystery of God's righteous wisdom, di ba? Paul points to the mystery of God's wisdom and knowledge which are beyond human understanding. The righteousness of God is not merely about justice in human sense, but is also deeply wise and merciful. So, tayong lahat ay tinatawag dito sa verses na ito to believe, no? Or every believer to trust and worship God who is ultimately beyond our or human comprehension. We need to recognize yung limits natin ng understanding that can inspire a deep reverence for God and commitment to glorify Him in all things. So, kung tayo ay titingin sa verses na ito, we need to embrace humility and worship. And worship in awe of Him. Kahit hindi natin naiintindihan, merong reverence ang pag-worship sa Lord. Pero pastor, anong ibig sabihin nun? Na hindi na ko na kailangan maging wise. Ang sabi ng Bible, be wise like a serpent and be gentle like a dove. No? Na pag hindi mo naintindihan at binasa mo ang Bible at nabasa mo, at si Judas ay nagbigti, anong gagawin mo dyan rin? Dahil nasa Bible, magbibigti ka rin. Ganun ba yon? Ha?
Kaya mahirap yung basta nagpipinpoint ka lang, ano ang sinasabi ng Diyos para sa akin sa araw na ito? Huwag ganun mga kapatid. Huwag, mapapahamak ka. Baka doon mapunta. At dahil si Jonah ay matigas ang ulo, siya ay, anong ginawa kay Jonah? Anong ginawa kay Jonah? Kinain, hindi kinain. Nilunok. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Eh pag kinain, hindi na siya makakabalik sa Nineveh. Nilunok siya ng malaking dilis. Dikya, tilapia. Kasi pag kinain, di syempre gutay-gutay na siya. Diba? So wala pong ganun sa Bible. We need to be intentional in reading God's Word to get the wisdom of God. Kaya nga tayo meron daily Bible reading plan. Isang chapter lang naman eh. Di ba isang chapter lang? Para makita natin buong context kung bakit nangyari yun. Huwag yung ganun na para tayong mga manghuhula na, huwag ganun, huwag ganun. No? Basahin natin, isang chapter lang at napakalaking makikita natin. So, embrace humility and worship. No? Na maintindihan natin yung limits ng ating mga understanding. Sa aking pagtatapos, makikita natin na mahalaga ba ang tao ay talagang marunong? Natalino? Of course. Nagpapakain si Jesus 5,000. After the preaching, papakain niya, inaabot ng hapunan. Ang sabi niya sa kanyang mga apostol, especially kay Philip, paano natin pakain ng mga taong ito? 5,000. Sabi ni Philip, kwenta siya. Ang sabi niya, Rabbi, yung ating sahod for a year, hindi kaya pakain ng ganito karami. So ni Philip, di ba? Practical. Practical siya. Kinuwenta niya. Matalino o hindi? Matalino. At while walking, nadaanan niya si Matthew, minsan pangalan si Levi, nakapwesto naniningil ng ng tax. So, ang sabi niya kay Matthew, halika, mag-party tayo sa bahay mo. Kung si Matthew isang tax collector, maaring siya? Officer, di ba? Accountant. Matalino o hindi? Matalino. Si Nathanael, si Bartholomew, nagkaroon silang usapan ni Jesus. Very straight to the point. Si Nathanael. Straight to the point and yet humble. Natalino. Pero bakit sila pinili ni Jesus? Bakit sila pinili ni Jesus? Para ipakita nila ni Jesus sa kanila, yung kanyang mga earthly wisdom ay hindi sapat sa kanyang pagiging Diyos. Pero gagamitin niya yung karunungan nila para mapapurihan ang Diyos. Kaya sila pinili. There will be a mind shift. No? Isi-shift nila, yung talino nila, isi-shift nila into what? To being an apostle, a disciple, who will equip disciples that will make disciples of Jesus. Parang pinaparating ni Jesus sa kanila, ang talino nyo rito, hindi sapat for you to be an effective disciple maker. Anong gagawin nyo? Come, follow me, and I will make you fishers of men. A disciple committed to follow Jesus. A disciple is committed to being changed by Jesus. And a disciple is committed to be in a mission with Jesus. So we need to have this mind shift for us to be an effective disciple who will be a disciple maker. So for our conclusion, no? So yung passage natin, Romans 11:25 to 36, reveals that God's righteousness is more than a strict justice. It is deeply merciful, faithful, and wise. His righteousness is displayed in His commitment to Israel. Na kahit nagkaroon ng hardening, kasi ang gusto niya lahat ng mga Gentile makasama siya. At muli, babalikan niya mga Israel to be saved. His impartial mercy to and His wise, unsearchable judgment
ay patuloy na mangyayari. So believers are called to trust in this and His righteousness in their own lives. So we need to live out God's righteousness. We need to take it in and live it out. Since we are all recipients of God's righteous mercy, we are called, lahat tayo, to reflect that same righteousness in our lives. No? This includes showing mercy, practice faithfulness, and committing to God's ways, even in challenging situation. So be a man of God, a woman of God who always shows mercy, faithful, and always na committed tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging fat ka. Sabihin mo, fat. Ano yung fat? Faithful, available, and teachable. Kayo ba't kayo lahat tumitingin kay Ate Maki pag sinabing fat? No? Faithful, available, and teachable. Okay? So tayo tayong lahat. I want to challenge you, I want to encourage you. Mahirap magbigay ng mercy. Mahirap mag-practice ng faithfulness pag ikaw ay nasa mga challenging times. No? Mahirap mag-commit sa Panginoon. But we need to understand, we do daily. Kailangan maintindihan ng bawat sa atin, si Arnold ay patay na. Si Jesus ang nabubuhay na kay Arnold. Kaya pwedeng mag-offer ng mercy, pwedeng maging faithful, at pwedeng mag-commit sa lahat ng pinapagawa ni Jesus. No, I pray that all of us will have this heart of Jesus in us. No matter situation that we are in, still we need to trust Him even we don't understand. Trust Him. Activate your faith. Napakaingay ng mundong ito. Napakagulo. Full of uncertainty. But one thing for sure, ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Amen? Bataw niyo maniwala. Panghawakan niyo. If there's one thing that we can be proud of, yung ating relationship sa Diyos. Yung ating relationship sa Diyos. It's because it's beyond. No, it's beyond this earth. May eternity. Beyond. Kaya kung may pinagdaraanan, lilipas din yan. So kantayin natin, may call on the worship team to really, kantayin nyo with conviction. No? It's not about yung kumakanta lang tayo. No. May this song be a prayer of everyone here. Kung ano man pinagdaraanan mo, kapatid, tunay ang Diyos. Kung tunay ang Diyos, tunay ang kanyang mga pangako. It's not all about His promises. It's not all about His blessing. It's all about God. It's all about Jesus in us. So kantayin natin ang awitin na ito. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa, kaluluwa.
pangalan mo, okay? Hindi ko alam kung nasa ka ngayon. If you want prayer, punta sa harapan. Punta sa harapan. And someone will pray for you. Punta sa harapan. No? It's about time na talagang we need Jesus. Baka hindi mo na kaya tayo po magisugatan ka, duguan ka. So habang kinakanta itong kanta nito, come here, sa harapan. Baka may challenge sa health mo, sa work mo, sa family. Ako'y lumalapit Sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig. Come here, punta dito. I will pray for you. Let the Lord empower you. Let the Lord anoint you. Mga pangako mo, baka gusto mo ng physical healing, relational healing. Let God's promises be with you. Hindi lang ito basta pangako Talagang gagawin niya All you have to do is what? Embrace His faithfulness and in goodness. At nakikita natin sa bawat sandali, no? He's always available. Speak healing para sa kanila. No? Lahat tayo manalangin para sa kanila. Mas maganda lahat tayo bilang church, isang family. Yes, we may disagree at some point, but we need to understand lahat tayo anak ng Diyos. Let's all pray. Sige, manalangin. Pag-ibig mo, mga pangako mo, sa bawat sandali may pag-asa tulungan. Mga pangako mo, tulay nito'y dala, mananatili hanggang
Dakilang Diyos na malapit kami lahat sa inyo. Nagpapakumbaba, nagtitiwala. We need your empowerment, Holy Spirit. We need your anointing to face life trials and challenges. Lord, I lift up to you ang bawat anak mo na naririto. Touch them, O God. Touch them. Yakapin po sila, Panginoon. For your mercy and grace are more than enough sa kanilang mga sitwasyon. Lord, bless the hearts of your people. Makita mo, Panginoon, na nakaalay lagi ang aming mga puso sa puso ni Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you for loving us first. We receive your shalom, shalom, O God, your perfect peace. Nothing missing, nothing broken. And may your presence be with us always. Sa lahat ng anak ng Diyos, manampalataya po kayo. Magtiwala po kayo. Ang pangako ng Diyos ay tunay. Lord, marami pong salamat for your visitation, Holy Spirit. Let your anointing and empowerment be in our midst. In this name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.